Digmaan sa Israel at Gaza Strip. Alitang hindi matapos-tapos magmula pa sa kanilang mga kanununuan. Hindi lamang isang simpleng sagupaan ng dalawang estado. Ang labanang ito ay nagdulot ng matinding epekto sa ilang milyong mga sibilyan. Ikinababahala ng marami kung magtatagal pa ang sagupaan dahil mas tataas din ang bilang ng mga mawawalan ng mahal sa buhay. Alright, welcome sa Karunungan PH. Halos hindi pa lubusang nakakausad ang iilan sa giyera ng Russia at Ukraine. Umalingaw-ngaw na naman ang nakagigimbal na balita sa may parte ng gitnang silangan. Ito ay matapos pagbobombahin ng grupong tinaguriang Hamas ang bansang Israel. Nagpalitan ng putok ang magkabilang panig na nagresulta sa pagkadurog ng Gaza Strip. Ano ang motibo ng grupong Hamas? Bakit naglunsad sila ng pag-atake? At ano na ang kalagayan ng Gaza Strip ngayon? Ang tunggalian sa pagitan ng Israel at Palestine ay nagmula pa noong dekada 1940 sa pagkakaroon ng palitan ng teritoryo sa Timog Silangang Asya, lalo na sa teritoryo ng Palestina. Noong panahong ito, maraming Hudyo mula sa Europa ang nagsimulang lumipat sa Palestina bilang bahagi ng kilusang Sayonismo, isang pampolitikal at pangkultural na kilusan na layuning itatag ang isang Jewish homeland sa Palestine. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng malawakang migrasyon ng mga Holocaust survivors mula sa Europa patungo sa Palestine, na kontrolado noon ng Britanya bilang isang mandato ng League of Nations. Ang naturang migrasyon ay nagdulot ng labis na tensyon sa pagitan ng mga Jewish immigrants at ang Arab population ng Palestine. Noong 1947, inirekomenda ng United Nations General Assembly ang plano na hatiin ang teritoryo ng Palestine sa dalawang estado, isang Jewish state at isang Arab state bilang international city. Tinanggap ito ng mga leader ng Jewish community sa Palestine, ngunit tinutulan ng leader ng mga Arab states at Palestinians. Nagkaroon ng butuhan upang maitatag ang bansang Israel. Sa huli, matagumpay na naitatag ang bansang Israel. Ang estado ng Israel ay itinatag noong Mayo 14, taong 1948. Ito ay makasaysayan na pangyayari na kilala bilang Deklarasyon ng Kasarinlan ng Israel o Declaration of Establishment of the State of Israel. Sa pamamagitan ng deklarasyong ito, ang estado ng Israel ay opisyal na itinatag bilang isang soberanong bansa para sa mga Hudyo. Ang deklarasyon ay isinagawa ni David Ben-Gurion, ang leader ng Jewish Agency sa Palestina, at siya rin ang naging unang punong ministro ng Israel. Ito ang naging simula ng modernong estado ng Israel. Simula noon, nangyari na ang maraming digmaan, tensyon at hindi pagkakasunduan sa pagitan ng Israel at mga Arabong bansa, pati na rin sa mga Palestinian militant groups. Ang isyu ng teritoryo, karapatang pantao at iba't ibang aspeto ng kasaysayan at kultura ang patuloy na nagiging sanhi ng alitan sa rehiyong ito hanggang sa kasalukuyan. Nito nga lang Oktubre 7 ng kasalukuyang taong 2023, naganap ang nakagigimbal na pag-atake ng militanteng grupong Hamas. Sa loob ng 20 minuto, pinabagsak ng grupong Hamas ang mga malalaking lungsod sa Israel gamit ang biglaan at malupit na rocket attack, kung saan inilunsad ang halos 3,000 na rockets na nagdulot ng pagkawasak ng mga gusali at pumaslang ng mahigit sa 1,000 mga inosente. Nagsagawa pa ng pangho-hostage ang nasabing grupo. Samantala, bilang tugon sa naturang pag-atake, gumanti naman ang bansang Israel at nagpalipad ng mga pampasabog na nagpatumba ng mga mahahalagang gusali sa Gaza Strip. Libu-libong Palestinians din ang nadamay sa sagupaan. Sa ngayon, mahigit 1 linggo na ang nakalipas, ngunit lumalala pa rin ang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig. Sa kasalukuyan, ilang bansa ang nakikiisa sa giyera, kabilang ang Estados Unidos, Iran at Saudi Arabia. Sinusubukan din ng UN na makialam sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng isang humanitarian corridor para sa mga mamamayan sa Gaza, ngunit hindi pumapayag ang Israel. Sa katunayan, nagpadala na ang US ng pangalawang aircraft carrier sa Mediterranean at fighter jets sa Middle East para sa paghahanda ng Israel sa opensibang operasyon sa Gaza. Sa kabilang banda, ilang bansa din ang kumundina sa ginawang walang habas na pag-atake ng Israel. Isa na ang UAE at Turkey sapagkat maraming mga inosente ang naipit sa digmaan. Sa katunayan, 12 journalist o mamamahayag ang nasawi kasama na ang videographer ng Reuters. Sinabi ng Israel Defense Forces sa CNN
na sinusuri nito ang mga pangyayari na nakapalibot sa isang insidente kung saan namatay ang isang mamamahayag sa border ng Lebanon. Ito ay matapos akusahan ng Lebanese Army ang Israel ng paglunsad ng pangpasabog na tumama sa isang sibilyang sasakyan na kabilang sa isang media team na humantong sa pagkamatay ng Reuters videographer na si Issam Abdallah noong Biyernes. Kaya ang militanteng grupong Hezbollah na nagmula sa Lebanon ay naglunsad umano ng pag-atake sa ilang posisyon sa kahabaan ng Blue Line. Nagpaputok sila ng isang anti-tank missile na tumama sa security fence ng Israel malapit sa komunidad ng Hanita. Ang epekto ng tunggaliang ito ay nagdulot ng malubhang krisis. Inihayag ng ministro ng Israel ang ganap na pagsasara sa akses ng pagkain, tubig at kuryente sa Gaza Strip na lubusang nagpahirap sa mahigit 2 milyong residente. Ang kalagayan ng Gaza ngayon ay labis na kahabag-habag. Nagmistulang abo ang lugar na halos hindi maipinta. Maraming gusali ang nawasak, ang mga kalye ay puno ng mga durog na bato at amoy ng dugo. Nitong 15 ng Oktubre taong 2023, mahigit sa 1,122 katao na ang napatay sa Israel at mahigit sa 3,000 katao ang nasugatan dahil sa giyera. Habang sa kabilang panig, mahigit 1,400 naman ang iniulat na namatay sa Gaza. Nasa 8,000 naman ang nasugatan at inaasahang tataas pa kung ang sagupaan ay magpapatuloy. Ang sitwasyon ngayon sa Israel at Gaza Strip ay labis na magulo ang tensyon na nagdulot ng malawakang paglisan ng mahigit 1 milyong katao mula sa Gaza Strip. Naglabas ng kautusan ng Israel na agad na lumikas ang mga tao upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Habang patuloy ang mga Israeli forces sa pagsalakay sa Gaza Strip upang labanan ng mga militanteng grupo, wasakin ang mga armas at sagipin ang mga nawawalang bihag na hawak ng Hamas. Ayon sa pahayag ng spokesperson ng Israeli Defense Force, mas paiigtingin nila ang makabuluhang operasyong militar sa Gaza kung nakaalis na ang mga sibilyan. Maingat na binabantayan ng pandaigdigang komunidad ang mga kaganapan habang umaasa sa mapayapang solusyon sa tunggalian ng Israel at Palestina. Dahil kapag mas humaba pa ang alitan, mas malawak ang pagkawasak ang matatamo at mas marami pang inosente ang madadamay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe. At i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan na laging lamang ang taong puno ng karunungan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.